Doon talaga. Meron bang Doon ka kaibigan masakit. na badapa yung kaibigan mo ni hindi mo akayin? Naku mga kababayan, ang tindi niya, no? Ang tindi niya. Oh. Kahit yung ibang tao nga, nakikita mong madapa eh, tinutulungan mo nga yung kaibigan, yung katrabaho mo pa. Ang sakit niyan. Para kay Vicky Rodriguez, mga kababayan. May ganong klaseng kaibigan ba? Samantalang nung yung walang gustong sumama sa'yo, ako kasama mo. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Youth ng Tabunan PH channel mga kababayan at nandito naman po tayo para sa ating panibagong action video mga kababayan. Eto, may share lang tayo na video mga kababayan. Ito patungkol dito kay overview sa bilang pagkatao ni Bongbong Marcos mga kababayan sa ating presidente. Hindi natin sinisiraan dito mga kababayan ito si Bongbong Marcos. Yet analyze lang natin, let's say pakinggan lang natin yung mga magkaibang sides mga kababayan. Kasi kung natatandaan niyo mga kababayan, I think a month or 2 months ago or 3 months ago, may binulgar si Sara Duterte mga kababayan patungkol doon na nangyari sa graduation ng PMA mga kababayan. Patungkol doon sa relo. Later papakita natin yung video. Pero bago yan, ay papakita tayong video kung saan na dating malapit na kaibigan ni Bongbong Marcos. And tingnan natin kung anong klaseng tao o kaibigan si Bongbong Marcos. Bakit importante ito? Kasi bilang Pangulo mga kababayan, dapat malaman natin kung anong klaseng pagkatao meron siya. Kung anong klaseng kaibigan si Bongbong Marcos. Wala, useless na ito kasi kahit sabihin nyo, useless na ito na kasi nanalo ng bilang Pangulo si Bongbong Marcos and yet hindi pa rin natin masasabi na useless kasi magagamit natin ito bilang isang perspective sa kung anong mga decision making po ni Bongbong Marcos mga kaibigan patungkol sa ating bansa. Okay? So again, tingnan lang natin and then comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito, paninira lang ba ito or well, importante ito kasi bilang Pangulo dapat malaman natin kahit papaano na kung anong ugali meron ang ating Pangulo patungkol dyan sa para sa atin, mga ordinaryong Pilipino at sa kanyang mga kaibigan. Okay? Comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo. Ito, may video tayo na i-share mga kababayan. Okay. At bago natin i-play ito mga kababayan, ito, mali, hindi pala ito. Ito. So bago natin i-play ito mga kababayan, like and share na video nito para at least magkaroon din ng idea yung mga ibang tao mga kababayan. And then makisuyo po ko sa inyo na kung pwede matulungan niyo ako na aabot tayo ng 1,000 subscribers po ngayong 2025. Kung lalagpas tayo na po, mas mabuti po mga kaibigan. Okay? So again, yan lang po yung pakisuyo ko sa inyo mga kababayan. Yung pag-subscribe mga kababayan. At ito, isahan na natin, pakinggan natin galing ito sa 105.9 True FM mga kababayan. Vic Rodriguez patungkol kung hindi nyo po ito kilala si Vic Rodriguez mga kababayan, during the campaign of Bongbong Marcos, nandyan na po yan sa gilid kasama na po yan ni Bongbong Marcos. At yun na nga, nung naging presidente si Bongbong Marcos, ginawa itong executive secretary. Ginawa itong executive secretary. Ano nangyari? For how many months or let's say like after a year? Correct me if I'm wrong, comment kayo dyan. Di ko lang sure kung umabot ba ng 2 years. Yet, nagbitiw ito mga kababayan.
Nung una, hindi pa ito nagsalita. Kanyat, nung kalaunan, nagsabi na rin na meron siyang mga nakikita, na obserbahan, na mayroong mga ginagawa si Bongbong Marcos or mayroong mga pinagdesisyonan na hindi sang-ayon sa kanyang values or kanyang paniniwala. Ito, tignan natin kung ano nangyari. Bakit tumiwalag ito? Again, ito, tumampi dito kay President Rodrigo Duterte. Kasi, nung una kasi, kung natatandaan nyo, ito si Bongbong Marcos, sinasabi sa atin na ipagpatuloy yung naumpisahan ni President Rodrigo Duterte. And unfortunately, mga kababayan, dinisappoint tayo. O lahat ng bumoto kay Bongbong Marcos, ayun na nga, sinasabi na budol sila. So, expected na. Itong si Vic Rodriguez, nung time na nag-campaign, campaign naman talaga. Si Duterte nga lang, Pangulong Rodrigo Duterte, bumabanat nga lang slightly kay Bongbong Marcos kasi nga sinasabihan na gumagamit ng droga, weak leader, kasi nga mayaman, diba? Hindi nafe-feel yung mga nafe-feel natin, ordinaryong tao, na paghihirap natin. Yun nga, pero at the same time, yun nga, kakampi sila kasi gusto ni Bongbong plano ni Bongbong Marcos na ipapatuloy yung naumpisa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, talaga na nung umalis ito sa kampo ni Bongbong Marcos, edi dun kay President Rodrigo Duterte ito. At ito, pakinggan natin kung anong masasabi niya dito kay Bongbong Marcos bilang kaibigan. Mga kababayan ha, ito pakinggan natin. BBM, friendship over or one more chance? Friendship over. Nako, friendship over talaga mga kababayan. No chance talaga. Nako, ito pakinggan natin. Saan mo nasabing friendship over na talaga? Magmula ba nung ikaw ay nakikita ka na namin sa tabi ni dating Pangulong Duterte? Intriga yun. Yung malungkot na bahagi ng aking buhay nung namatay ang aking nanay, na hindi man lang nagpahatid ng kahit anong salita. Piso lang naman ang text, Cheryl Piso. Mga kababayan. Again, mga kababayan namatayan pala ito si Vic Rodriguez na hindi natin alam. Well, let's say sabihin natin, ito sinabi na niya. Namatayan. Again, tignan nyo dito ha. Malapit ka na kaibigan. Nung time ng campaign kasama ka, nung nanalo ka, ginawa mo itong kaibigan mo bilang executive secretary. Okay? Yet namatayan ng ina. Ano sabi ni Vic Rodriguez? So lang. Libre na. Libre na. Pag gumamit ka pa ng, di ba? Hindi man lang daw nag-message, mga kababayan. Tayo, mga empleyado tayo, kapag namatayan tayo, of course, hindi natin pinagdasal yan. Yet, of course, marami sa atin na naka-experience yan. Nawala ng isang pamilya. Nag-leave kasi nga namatayan. Diba, yung mga managers natin, supervisors natin, kasamahan sa trabaho, yung iba nga, hindi pa natin talaga close yan. Yung iba nga, nagme-message Nagpaparating ng kanilang condolences. Nagpapahiwatig ng kikiram. Kasi, culturally, yan yung mga Pilipino. Yung iba nga sa social media, pag nag-change lang ng profile picture ng isang kandila, yung iba kahit hindi pa alam kung sinong namatay, immediately nagko-condolence na, nagbi-message siya, kumusta? Message siya. And yet, ito mga kababayan, ito malapit na kaibigan. Kasama araw-araw during the campaign. Kasama araw-araw nung naging Pangulo ka na, anyet, hindi ka man lang nag-send ng message, nagparating ng pakikiramay sa iyong kaibigan na namatayan ng ina.
O kahit sabihin natin hindi sila talaga magkaibigan, kahit sabihin natin yung relationship nila, ano lang, parang isang katrabaho, mga kababayan. Still, may contact kayo. May araw-araw nakikita, nagkakausap kayo dahil sa trabaho, ha? Again, hindi natin iniisip na magkaibigan. Nang dahil lang sa trabaho. At nung nag-absent ka kasi namatayan ka ng ina, yung katrabaho mo, supervisor mo, hindi ba nagme-message siya? Ganitong klaseng amo, ganitong klaseng supervisor, ganitong klaseng presidente, o ganitong klaseng kaibigan, itong presidente na meron tayo, mga kababayan. At isipin nyo, ano natin may expect galing sa ating Pangulo, mga kababayan, ang isang sincere na pakikiramay sa panahong mayroong crisis. Ilang crisis na tayo. Una, let's say, yung recent lang, bagyong Christine, may na mga namatay doon. Yung recent, yung pagputok ng bulkan. Paano ka magiging sincere sa pakikiramay mo sa mga tao na ito? Kahit sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, hindi mo pa maipakita yan. And yet, magsisend ka ng message dito sa mga tao na hindi mo kilala. Alam mo na constituent mo kasi mga Pilipino yan. And yet, again, paano namin masasabi na yung pakikiramay mo sa amin na biktima ng isang kalamidad is sincere? Kaibigan mo nga, hindi mo maipakita yan. Kaibigan mo yan, ha? Hindi mo maipakita sa katrabaho mo. So, again, kahit kalimutan natin yung kaibigan, yung trabaho lang, hindi mo maipakita. Paano na sa amin? Paano mo maipakita yan? Kasi may message ka na kagandang English. Masasabi namin sincere ka. Ako, ang hirap na paniwalaan yan, mga kababayan. Ano nang dahil dito sa binulgar ni Vic Rodriguez? Baka sa mga sumusunod na mga mensahe na pakikiramay galing kay Bongbong Marcos, parang wala nang maniniwala, mga kababayan. Hindi natin sinasabi na dapat umiyak si Bongbong Marcos, katulad nung kay Pangulong Rodrigo Duterte. Natatandaan nyo yun, bumisita ng mga hospitals, bumisita ng mga bata, umiyak. Hindi natin in-expect yan, of course. And yet, dahil dito, ito mga ebidensya, ito, first-hand experience ito. Namatayan ng samahan mo, katrabaho mo, namatayan ng ina, hindi ka man lang nag-message. Patuloy natin. Ni Haniho, walang hinatid na pagkokondol. Masakit yon. But magkaganon pa man. Mga kaibigan. Kahit ako. Kaibigan kita. Nawalan ako ng namatayan ako ng pamilya. Hindi ka mag-message. Alam mo, ha? Ni Bongbong Marcos kasi nga kasama sila eh. Nag-inform siya. Expected na nag-inform siya kasi hindi siya makakapasok sa trabaho eh. Executive secretary ka. Ikaw, presidente, na wala yung executive secretary mo, hindi mo hahanapin? Hindi. Expected na laman niya yun. And yet, ayan mga kababayan. Hindi naghatid ng condolence. Baka sabihin nyo, grabe naman si Vic Rodriguez. Pangulo yan, bakit maghatid ng condolence sa iyo? Ordinaryong tao ka. Again, mga kababayan. Trabaho niya yan. Trabaho niya yan. Tandaan nyo, anong ginawa ni Sara doon sa kaniyang mga tauhan? Lalo na doon kay Zulaika Lopez na contempt. Anong promise ni Sara Duterte doon sa kaniyang mga tauhan na
every time kapag dadalo sila sa hearing ng Committee on Good Governance and Accountability, anong sabi ni Sara Duterte? Di ba? Nag-promise siya na sasamahan niya. Kasi nga ito mga ordinaryong tao, hindi ito sanay sa politika, lalo na dyan sa siraan sa politika. Kaya, sasamahan niya hanggat makontempt. Ano pang sabi ni Sara Duterte? Wag na silang dumalo, siya na ang dadalo para kapag i-contempt sila, para may i-contempt si Sara Duterte na ang i-contempt nila. Hindi niya natatandaan, search nyo lang sa YouTube. Hindi ko na-search yan. Pero, again, natatandaan natin yan. Search nyo yan. Naku, ang bihira ito mga kababayan. Paano natin ma-expect isang Pangulo tatayo para sa atin kung kahit sa kanyang kaibigan, kahit sa kanyang katrabaho, hindi ito kayang gawin. Nakapanlulumo ito. Again, sabihin natin huli na ang lahat kasi naging Pangulo na yan. At least ngayon mga kababayan, alam natin kung anong klaseng kaibigan o katrabaho itong Pangulo natin. Kaya, kung may darating man na, of course, hindi natin gugustuhin yan, na may darating na sakuna, o anong kalamidad, hindi na natin ma-expect yan na kung anong mga mensahe niya, hindi natin ma-expect na magiging sincere pa yan. Kasi nga ito, napapatuloy natin. Inulit ko na, kahit gaano kahapdi, kahit gaano kasakit, hindi ko hihilingin na madanasan niya yung dinanasan ko. It was more of yung friendship. Doon talaga. Meron bang kaibigan na badapa yung kaibigan mo ni hindi mo akayin? Sakto mga kababayan, ang tindi niya, no? Ang tindi niya. Medyo ibang tao ka, nakikita mong madapa tinutulungan mo yung kaibigan, yung katrabaho mo pa. Ang sakit niyan. Para kay Vicky Rodriguez, mga kababayan. May ganong klaseng kaibigan ba? Samantalang nung yung walang gustong sumama sa'yo, ako kasama mo. Nako. Ayan. Kasi nga, di ba? Nung time ng election, ang daming bumanat dyan. Ni Bongbong Marcos. Again, bago pa yan umampi kay Sara, bago pa nila kinuha si Sara. Kasi nung time nang tumakbo si Pangulong Rodrigo Duterte, tumakbo yan si Bongbong Marcos bilang Vice President under kay Miriam Santiago, mga kababayan. Muntik nang manalo yan. At sinabi nga nila nga dinaya. Pero lumabas yung totoo na pinalo talaga yan ni Lenny. Kasi nga, based on history, di naman natin mabiblame yung mga tao kasi sinasabi sa history, alam natin na marami talagang issue dyan. Marami talagang kakulangan, may iba, exaggeration yan. Well, of course, yet hindi natin mabiblame yung mga tao na pinapaniwalaan pa rin yan. Kaya, tumakbo yan ng bilang Pangulo ng bansa, yung naghayag na tatakbo bilang Pangulo ng bansa, yung mga tao, bumabanat dyan kaya nga kasi dahil Marcos. Ito sinasabi na, nung time na yun, nandyan na si Vicky Rodriguez sa kanyang kasama na niya yan. Anyat ngayon. Galing ito sa puso ni Vicky Rodriguez, mga kababayan. Naglabas ito ng sama ng loob dito. Again, kahit sabihin nyo paninira ito, ito galing sa puso ni Vicky Rodriguez. Naglabas lang ito ng sama ng loob. Comment kayo dyan kung paano sa tingin nyo dito. Disagree kayo ni Vicky Rodriguez, comment kayo dyan, walang problema. Hindi natin yan i-block or hindi natin yan i-limit yung mga comments nyo dyan. Yet, again, tingnan nyo ito mga kababayan. Bilang isang tao, huwag nyo na tingnan bilang isang presidente. Tingnan nyo bilang isang tao. Tinulungan ka dati. Kasi nadapa ka, tinulungan ka. Nung yung tumulong sa iyo ang nadapa, ano ginawa mo? Wala.
ang ganda ng yan kaganda ugali. Ingat ka. Mas mahalagang katangian ng tao, loyal o honest? Honest. Ako, may pahiwatig pa, baka ano. Sige, ito. Sinasabi ko, ito. Tatandaan nyo pa, ito, remind natin. Ito. Speed up lang natin para Sama kami, katayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. o, di ba? Mga kababayan. Yan yung sinasabi ko. Na, yan yun, ito, yung, again, ang unang nangyari mga kaibigan, yung nangyari kay Vic Rodriguez. Kasi nangyari ito, sinasabi ni Sara Duterte, naging presidente na si Bongbong Marcos. Yun nga, sinasabahan ni Vic Rodriguez nung nadapa, sinamahan niya, nung natalo, sinamahan na, nandyan na siya, yung campaign, nandyan na siya. And yet, yun nga, and then ito, sinasabi. So, tumutugma itong mga sinasabi ni Sara at ni Vic Rodriguez, mga kababayan, na anong klaseng attitude meron yung presidente natin, mga kababayan, patungo dito sa ating mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Diba? And then, kahit inappropriate yung ginawa ng bata, bakit, sabi Sara, dapat intindihin mo. Bata ito. No, ito, pupatuloy natin. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Diba? Natatandaan nyo ito, mga kababayan? Anong sagot? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Kasi nga mga kababayan, sabihin nyo, PMA graduate, o di, ano expect nila? Sabihin natin, 21, 22, 23 yung edad, mga kababayan. Di ba? Eh, nung naging 22, ganyan yung edad natin. Of course, meron din naman tayong mga pagdesisyon ng mali. Kahit ngayon nga, mga kababayan, more than 20 years old na tayo. Ang dami pa rin nagawa natin mga kamaliang mga pagdesisyon. Hindi, ano pa yung ganyan, kakagraduate lang na dyan sa PMA? And at the same time, kung isipin nyo, nasa, yung moment na masaya sila. So, expected talaga na kung anong mga desisyon yan, nung nasa isip niyan, hindi yan parang sabihin natin normal na iniisip nila kasi masaya sila, nag-graduate sila, present yung presidente, present yung vice president, masaya sila, makakamayan nila yung vice president, yung presidente, bang sobrang saya. Hindi parang, sa sobrang saya mo, clouded talaga yung decision making. Ito yung sinasabi sa Sara Duterte. Diba? Na, sabihin natin, mali talaga yung ginawa. Inappropriate. Pero anong sagot ni Bongbong Marcos, mga kababayan? Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ano sagot niya? Why? Why will I give you my watch? Mga kababayan, tatandaan nyo yan. Dito natin makikita, mga kababayan, talaga wala talagang, di ba? Walang, let's say, malasakit, walang simpatya
para sa ating mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, itong Pangulo. Oh, 'di ba? Well, para sa kanilang mga kaibigan sa negosyo, yung mga sumusuporta sa eleksyon, baka nandoon yung malasakit ng ating Pangulo, mga kababayan. Kaya nga talaga ano, wala tayong magagawa, ganyan talaga. Kasi nga itong mga negosyante, ito yung mga sumusuporta financially during the election. Kaya bawian lang, gamitan lang. Tayo mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga taong bumoto diyan kay Bongbong Marcos, tapos ng role ninyo. Tapos ng role, tapos na nabudol na kayo, nakapagboto na kayo, wala na siya makukuha sa inyo. Naging presidente na siya. Kaya, yun na. Yun na talaga, yun na, tapos na. Wala na. O dito na makikita na kahit ano pa mang in the future kung may mga mangyayari, may mga mensahe ito sa atin, ang hirap na paniwalaan ito mga kababayan. I don't know sa inyo. Okay, comment kayo diyan. Pero sa akin parang na nakita ko ito no, parang nako. Parang sa mga sumusunod na mga mensahe ni Bongbong Marcos, hindi na ako maniniwala mga kababayan. Hindi na ako maniniwala. Mas maniniwala ako doon sa mga gagawin niya patungkol diyan sa mga kaibigan niya na mga negosyante, mga kababayan. So, at dito makabubuti sa ating bansa, kasi parang pinapaboran dito yung mga kaibigan sa negosyo, mga kababayan. Pero comment kayo diyan kung ano sa tingin niyo dito, mga kababayan. Again, hindi ito paninira. Ito, ina-analyze lang natin kasi nga hindi lang minsan nangyari, mga kababayan. Ako, dito na lang po muna tayo and then paki-like and share ng video natin and then yun na nga, yung kisuyo ko sa inyo mga kababayan kung pwede, aabot tayo sa goal natin na 1,000 subscribers for 2025 mga kababayan. Okay, so dito na lang po muna tayo and then maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.